Good day po sa inyong lahat. May pag-uusapan po tayo, no? Konting share lang sa mga hindi pa nakakaalam. Ito, nakikita nyo kung anong dala ko, no? Ito po yung engine valve. May pag-uusapan po tayo sa mga naka-FI dyan, ano? Nauubos na yung battery mo kaya start. Dahil hindi pa rin umi-start yung motor mo. Ito, may pag-usapan tayo tungkol sa sa intake at sa exhaust engine valve, sa motor, sa mga matic ito. Ngayon, sabihin ko sa inyo kung bakit po sinishare ko ito, dahil marami pong hindi nakakaalam sa mga ganitong issue sa mga engine valve, dahil start ng start, kick ng kick, nasira na lang yung kick, hindi pa na start yung motor mo, at tapos dito lang pala yung may sira, tapos ubos na yung battery mo, ubos na rin yung pera mo. Paano yan? At hindi mo na solusyonan yung problema mo. Ito, tuturo ko muna sa inyo, share ko muna sa inyo kung ano talaga ang problema sa motor mo. Ganito. Unahin natin si intake. Ayan, si intake unahin natin. Ito po yung intake. Ayan, ito yung malaki, ito yung exhaust, yung maliit. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito pala si intake. Ayan, ito yung intake, Kapag si intake po nagloko, ayan, kapag nagsingaw po yung intake, nakikita nyo dito. Kapag nagsingaw po ito, yung intake, hindi po aandar yung motor mo. Dito naman kay exhaust, kapag sumingaw yung exhaust mo, ito, pag sumingaw ito, aandar yung motor mo. Kaso, walang minor. Ayan, di ba? Mga kuya, alam mo yan. Ayan. Kapag itong sumingaw, yung motor mo, aandar. Kaso, walang minor. Ayan. Walang minor yung motor mo, kapag ito yung intake, yung nasira. Pero kapag itong exhaust ang nasira, itong exhaust ang nasira, ito pala yung exhaust, ito yung intake, kapag yung exhaust ang nasira, aandar yung motor mo. Yan, aandar yung motor mo. Ito yung exhaust, yung maliit. Ito naman yung intake. Kapag intake naman ang nasira sa motor mo, automatic yan. Yung motor mo, hindi yan naandar. Isirain na lang yung kick starter mo, malubat na lang yung battery mo, at kung ano-ano lang yung binibili mo, nasira na lahat, hindi pa umandar yung motor mo. Ayan. Bakit po? Dito sa exhaust, ganito yan, explain ko lang sa inyo. Konting share lang ito. Kapag ang exhaust, ito po, kapag sumingaw po ito, yung motor mo, aandar yan. Kaso walang minor. Ngayon, patataasan mo yung RPM. Magkukonsume ka na ng gasolina. Dahil yung RPM, tumataas, walang minor. Pero umaandar yung motor mo. Ayan. Ito po yung dahilan. Itong intake. Itong exhaust. Ngayon, dito tayo sa exhaust. Usapan exhaust tayo. Kapag ito naman yung nasira, kapag nagka-loose compression ng yung engine valve mo, yung motor mo hindi na yan naandar. Kung bakit? Sabihin ko sa iyo, kahit anong start mo, hindi yan i-start, magre-regondo lang yan. Tapos biglang mamatay. Yan. Hindi na kaagad tuloy-tuloy kapag itong intake exhaust na engine valve ang masira. Kung bakit ito explain ko lang sa iyo. Ganito yan. Ito yung body throttle mo. Ito yung body throttle mo. Kapag pumasok po yung gasolina papunta doon, ayan, pagpasok po, ayan, magbibigay po yan ng gasolina, pagbigay ng gasolina, lalabas din yan dahil singaw nga ito, lalo kung sisira na. Pag nagsira ito, ayan, lalabas yung gasolina papuntang babalik yan sa throttle body mo at papuntang air cleaner. Kaya yung minsan yung air cleaner minsan amoy gasolina dahil doon tinatapon sa air cleaner yung gasolina. Bali hindi po pumapasok sa chamber ng block, sa cylinder block. Kaya hindi po nagkakaroon ng compression doon dahil singaw nga ito. Kaya ayaw mandar yung motor mo. Pero dito sa exhaust, ganito, ang exhaust, kapag naglaro ito, umaandar yung, kahit may pa ito, umaandar pa rin yung motor, pero kaso walang minor. Ayan, walang minor ito.
Umandar yung motor. Bakit umandar? Dahil yung galing gasolina dito sa yung gasolina po na galing dito sa body throttle, pumapasok po. Ayan. Tapos nasisirahan ito. Nasisirahan. Tapos yung combustion niya, ilalabas niya doon, papalabas. Kaya yung gasolina, tuloy-tuloy papuntang exhaust. Ayan. Intake to exhaust, labas, pasok. Kaya labas, pasok. Kaya umaandar yung motor mo kapag ito po yung may singaw. Kaso walang minor. Ayan. Ito po yung mga dahilan sa mga issue ng mga engine valve na walang minor. Ayan. Kasi traitor po itong exhaust. Dito mauubos yung pera mo. Sabihin ko sa iyo. Dahil itong exhaust na ito po yung umaandar yung motor kaso walang minor. Ayan. Lahat inadjustan mo na, yung air screw, fuel screw, inadjustan mo na. Yun pa rin ang nangyari. Yun pa rin yung nangyari sa motor mo. O ano-ano na lang ina-adjust mo. Kaya yung maraming nakikita ko doon na ina-adjustan nila yung sa hangin, sa fuel, mataas yung RPM, tapos yung sa diagnostic tool, yung gumagamit ng diagnostic tool na may tumataas minsan yung pinaka-analytics bar niya, yung analytic minsan tapos yung digital number ng mga doon sa RPM ay parang pawala-wala, nawawala yung mga hindi mababasa mo kasi pataas, pababa. Ito po yun, mga dahilan. Issue po ito sa mga matic. Ayan, engine valve. Kailangan pag nag-valve lapping kayo, ayusin nyo. Ayan, kailangan walang singaw. Sisingaw man ito, yung labas-pasok po. Yun po yung singaw niya, labas-pasok. Pag hinigop, yan, ganyan. Labas-pasok po yung gasolina. Kaya sa mga issue, sa mga matic, kung may matic naman, mapa Aerox man yan, mapa Inmax, mapa Mio, mapa Honda Click, Honda Beat. Ito po yung dahilan na walang minor. Karamihan. Marami ka nang binili. Okay naman yung kuryente. Okay naman yung daloy na gasolina. Tapos bumili ka pa ng fuel motor pump. Yan. Ang mahal ng fuel motor pump, tapos hindi mo alam na sira pa lang. Itong sa may exhaust. Kasi itong exhaust, umandar talaga ito. Pag dito namang nasira, ito naman nasira yung intake, hindi na andar yung motor mo. Yan po yung issue sa mga motor. Kaya ugaliin natin i-valve lapping yung valvula, ayusin natin para mas maganda yung compression niya. Kasi kapag nagsama po yung compression at yung air mixture niya, fuel mixture niya, tapos yung ignite ng kuryente, mas lalong maganda po yung performance ng ating motor. Gumaganda po yung performance. Hindi na tayo pabalik-balik kung ano-ano lang pinapa-adjust, minsan pa-cleaning or ano-ano. Kapag yan po ang nagsama, maganda po yung performance ng motor mo, yung RPM, yung analytics doon sa sa diagnostic tool mo ay hindi na pababa. Tuloy-tuloy po yung analytics. Kaya ito po yung mga issue. Marami po. Sigurado ako 100% na one click, one start po yung motor mo. Madali mo pang mapa-start, madaling i-click, madaling pandarin. Yun po ang nangyari sa motor. Kapag may kuryente naman yung motor mo, may gasolina, ang problema, mahirap pandarin at mahirap i-start. Kaya kung ano-ano na lang ang pinapabili sa iyo. Ayan. Kaya ugaliin sa mga motor. Kung may mga motor man kayo, ito, i-check nyo palagi. Kung walang minor at ayaw mandar, tapos may naman, may tawag doon, may kuryente, ayan, may gasolina. Ayan. Kaya ugaliin nyo pong linisan ito. Dapat nasa tamang millimeter. Ayan, tamang adjustment yung topic adjuster nya. Maganda po yung pagka-adjust nyo. Ay sigurado akong 100% na madali nyong i-click, madaling i-start yung motor. 100% na ngayon pa lang nalalaman mo na kung bakit itong dalawang ito kapag sisira ito ay umaandar yung sa exhaust, umaandar yung motor,
pero walang minor. Pag dito naman sa intake, hindi na siya umandar, nagre-regondo na lang hanggang maubos yung battery mo. Kick ka ng kick, nasira mo na lang yung kick mo pero ayaw pa rin umandar. Yun po ang mangyari sa motor mo, ano? Dahil dito maluloko ka dito sa exhaust na ito, kasi ito umandar talaga ito, pero pag dito hindi na yan umandar. Dito pag itong nasira, lulukuhin ka nito. Traitor ito, sabihin ko sa iyo, ito traitor ito. Ito yung sa exhaust na umaandar pero walang minor yung motor mo. Yan, titirahin ka nito, maraming pera ang lalabas sa bulsa mo. Kaya kung nagustuhan mo itong video ko, paki-like, paki-subscribe, paki-share mo na lang. Ayan. Salamat and God bless sa inyong lahat. Kailangan bagong tutorial, bagong subscriber. Salamat sa inyo. Thank you and thank you very much sa inyong lahat.